therapeutic claims kasi it has therapeutic effect. Yung galang So, ito naman yung ascorbic type, yung acidic type. So, kung makikita nyo, kahit hindi ko i-mix, may naiiwan. So, dinurog ko na lang siya kanina. So, ito kahit anong gawin mong pag-mix, hindi siya matutunaw. Hindi matutunaw. Ang tawag yung nakikita nyo, that's the binder, that's the starch. Para maging tablet siya. So, hindi siya pure. Extenders, no? May extenders. Alam mo. Galing mo! Okay, so, ito yung kanina, Oo. wala tayong nilagay. Parang katawan, walang iniinom na vitamin C. Walang So, wala energy. siyang energy. It's a dead water. Oo. Ito, vitamin C din. Tingnan natin. Oh, meron, di ba? Kasi vitamin C eh. So, may energy, may electrolytes. So, medyo Di ba? So, tingnan natin kung meron sa 24 alkaline. Geraldo, may sagot na kami! Alkaline na! Alkaline! yung mga kontador natin, buhusan na! Di ba? Pero syempre, again, to see is to believe. How will you prove na talagang alkaline siya or acidic, di ba? Nung ano tayo, nung nag-aaral pa lang tayo nung high school, di ba may chemistry? Yes. May litmus paper to check kung if yung laway mo acidic or alkaline. So, paano malalaman? Mag-change yung color. Pag yellow, acidic. Pag blue, alkaline. Okay, so eto, instead of litmus paper, litmus liquid yung ginamit natin. So, tataktak natin siya. chicken oil yan? So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 1, 2, 3, 4, 5. Sumayaw yung mga baso. Sumayaw yung mga baso. Yung magtiniwala. Ayun. Ang galing! Hindi mo kabihan ka? So, diba? So, anong sabi ng science? When your body is acidic, you are much more prone to chronic diseases and cancer. Yes. Pero, pag ang katawan mo naman ay alkaline, you can stay away from any chronic diseases and cancer, including na yung mga viruses na kumakalat ngayon. Okay. Ito naman, Ano yan? Povidone iodine. Ito naman, this one will represent yung mga toxins na pumapasok sa katawan natin. I want you to imagine na ito yung katawan mo. Nung pinanganak ka, sobrang linis pa niya, di ba? Kasi hindi ka pa exposed sa kung ano man. Pero as you grow older, ang nangyayari sa'yo, kumakain ka na ng mga acidic type na pagkain like rice sa umaga, rice sa tanghali, rice sa gabi. Merienda mo, tinapay, acidic din. Kumain ka ng spaghetti, kumain ka ng mga cup noodles. Di ba? Nagpuyat ka, na-stress ka, kasi wala kang pera dahil sa pandemic. Di ba? Tapos nag-vlog ka, walang nanonood. So, eto na ngayon ang nangyayari sa katawan natin. Anong gagawin mo ngayon? Okay? Hindi kaya, lalo na pag ganyan. Don't worry, may kasagutan, di ba? So, ano gagawin natin? Kailangan na natin ng external help. Okay, which is 24 alkaline C. Okay, pag walang sakit, okay, lalo na ngayon with COVID, pag ginugel mo siya, at least 3,000 milligrams of vitamin C, whatever brand. Pero, ang maganda niyan, ang vitamin C, wala siyang overdose. Provided na sodium ascorbate. Oo. Ito na. Watch and learn. Okay, so... ito na. So, ito na yung katawan mo. So, ito na yung iinom ka na ng 24 alkaline C. So, ang gagawin mo lang, inom ka lang, tapos... Ikot-ikot lang. Hindi ko na nga i-stir eh. Ito na lang gagamitin ko. Magic! Magic! Oh, pero syempre, pag inamoy mo to, maamoy mo
pa rin yung COVID on Hindi nyo po island. kayang inumin. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Dahil wala siyang butas. Pero buti na lang, syempre dahil tao tayo, okay? Andyan pa rin kasi yan eh, kasi kailangan lumabas, di ba? Eh tayo, may butas. Hindi, ibig sabihin, nawawala kasi na-i-release. Ayan! Ito naman yung may expect. Mapupuna mo, pag uminom ka ng 24 alkaline C, kung dati-rati hindi ka gaanong pawisin, ang way niya ng pagdi-detoxify sa'yo is magiging pawisin ka. So, pawisin or ihiin, di ba? Yung ganun? Yes! Pagka inumin mo nito, wala pang 20 minutes, magsi-CR ka. Because that is an indication na na-absorb na ng katawan mo. Ito ba mas maganda? Kasi, mas masarap ang tulog mo. Ramdam na ramdam mo Ay, that's yung what we masarap ang need. tulog mo. Kailangan na. Gusto namin yan. Oo. Saan yung bibili? Hi! Okay po ba yung video? Malinaw, napakinggan? Yan, pwede po kayong mag-type ha para sa inyong sagot. Kinailangan ko po kayong i-mute muna lahat. So mamaya i-unmute ko po kung meron akong tatanungin sa inyo. Welcome po sa mga guest. And bigla ang Zoom lang to, no? Kasi nirequest ako ni Kesha. Kaka-dinner. Yan, let us now proceed para tuloy-tuloy. Saglit lang naman po ito. It's a Ayan. Gusto ko po kayong tanungin. Sino yung guest mo, Kesha? Pa-type nga ng name. Ayan, si Ma'am Daisy. Sino pa po yung mga guest dito? Ayan. Good evening po, Miss Daisy. Siya ba yung katrabaho dati ni Mrs. Abe? Ayan. Good evening po. Ayan. First of all, kailan po ba tayo huling nagsabi ng thank you, Lord? So, hindi po to fellowship Hindi po to about religion. I just want to remind everyone na dapat po everyday grateful tayo. Despite circumstances, despite yung mga challenges natin sa buhay, dapat po tayo ay laging grateful. Diba? Punong-puno na tayo ng negativity Lumingon ka sa kaliwa, sa kanan, puro negative na. Sa loob ng bahay mo, marami ng negative. Asawa mo, paglabas mo ng bahay, pati kapitbahay mo, negative. Chismosa. Diba? Everything, talaga, napapalibutan tayo ng negativity. And there were always, lagi tayong nakafocus on what's lacking. Kung ano yung wala sa atin, kung ano yung kakulangan natin, kakulangan ng kasama natin sa bahay, sa buhay, yun lagi yung tinitignan natin, doon tayo nakafocus. Hindi man tayo marunong magpasalamat, di ba? Pasalamatan natin ang buhay nila kasi at least nandyan sila, minsan nadadamayan tayo. Yan. Sabi nga, on the path to success, you will notice that successful ones are not whiners, nor do they complain often. Ibig sabihin, kung mapupuna po ninyo, halos lahat po ng mga successful na tao, hindi po sila mga reklamador. Meron na ba kayong nakitang reklamador na kapitbahay ninyo na tipong sobrang successful? Diba, kagaya po ng mga motivational speakers, nila Manny Villar, nakita nyo bang nagreklamo na ano ba yan, ang mahal-mahal ng semento na? Ano ba tong asawa ko, ang jongit-jongit? Wala kayong maririnig na mga reklamo sa kanila, but instead nakafocus sila sa productivity nila, sa pagiging productive. Ayan, gusto ko po kayong kumustahin. Kumusta na ba? Naka-recover na ba tayo sa ating nakaraang global pandemic? Which is the COVID? Naka-recover naman po ba tayo? Diba? May exempted po ba sa COVID? Meron po bang pamilya dito na hindi naapektuhan during COVID? Tingin ko wala, no? Lahat po affected, right? Marami pong mga nawalan ng hanap buhay. Kung isa po kayo sa okay naman, hindi nawalan ng hanap buhay, napakaswerte nyo. Ngayon pa lang mag-thank you na kayo. Check ko lang yung mga chat. Wala po, exempted. Ayan, hello po. Miss Ezekiel Ann Borromeo. Magandang gabi po. Yan, maraming pinahinto si COVID, hindi lang trabaho. Pati traffic sa EDSA, which is a good thing. Si Cardo, isa ba kayo sa napaiyak nung nawala si Cardo sa ere? Showtime! Yan, marami po talagang pinahinto si COVID. Even big or small businesses, hindi exempted. Marami pong nag-file ng bankruptcy. Saka po si Chef Sulit. Ay, hello po, Chef Sulit. Yan, nag-file po ng bankruptcy. Marami po dito sa Cavite, mga Jollibee branches, McDo, Starbucks sa Manila, mga nag-close po. Kasi hindi nila na-sustain po yung nakaraang pandemic. 2 years na close kasi, di ba?
So sa 2 years na yon, tuloy yung operation nila pero sarado. Sarado yung mga establishments. Dire-diretso silang nagbabayad ng taxes, dire-diretso silang nagbabayad ng mga upa, hindi nila kinaya. Kaya nag-file sila ng bankruptcy. Now, even yung lifestyle natin, binago po ni pandemic, hindi na tayo makalabas nang hindi naka-face mask. Ito na po yung tinatawag natin ngayong new normal. Hindi pa po tapos yung problema ng COVID, may panibago na naman tayong kinakaharap na problema. Ito po yung world crisis. Malayo po ba siya or malapit? Pwede ko bang makita yung mga sagot po nila sa chat? Yan. Saan po ba yung gera ngayon? Malayo. Sabi ni Risa. Saan po ang gera sa ngayon, kung alam nyo? Aware po ba silang may gera? Ukraine and Russia. Okay, malayo siya pero apektado tayo. Tama? Bakit po tayo apektado sa tingin ninyo kahit malayo siya? Sabi ni Rona, Ukraine and Russia. Taiwan and China din. OMG. May gera din pala ang Taiwan and China. Gusto ko pa nang pumunta ng Taiwan. Ukraine and Russia. So bakit tayo affected kahit malayo yung gera sa atin? May monkeypox na din po. Nag-start na rin. Sana naman wag, no? Sana huminto. Okay. Bakit tayo affected kahit malayo yung gera? It's because, dahil po sa gasolina. Yung oil price hike na kapag tumataas po yung gasolina, kasama pong tumataas yung mga bilihin. Pero kumusta po yung sweldo natin? Tumaas din po ba? Tumaas ba yung sweldo? So merong tumaas 30 pesos, merong tumaas 50 pesos, merong tumaas 100 pesos. Pero is it enough? Sapat ba yung pagtaas ng ating sweldo? Tingin ko hindi. Kasi way back 2014, that was only 7 years ago. That was 7 years ago, meron akong kantin. Ang bili ko po sa baboy during those times is only 100 pesos. Kasi 110 ang baboy nun eh. May kantin ako, kaya nakakabili ako ng mas mura. 100 pesos. Ngayon po, magkano ng baboy after 7 years? 350? Tama? So, mahigit times 3 ang tinaas. Tapos, ang sweldo natin, tumaas ba? Tumaas konti lang. Sabi mo ng 100. Dapat, di ba, ang tinaas ng sweldo natin, dapat times 3 din. Pero hindi. Okay. Ngayon, may tanong po ako sa inyong lahat. Pwede po bang pakisagot sa chat box? Yan, 2 to 3 years from now, paano kung yung gera at saka yung COVID po nagdire-diretso? Hindi po siya huminto. Nadagdagan pa yung ibang gera. So, ibig sabihin, yung inflation rate natin talagang sobrang tumaas. Yung gasolina po, umabot po ng 300 pesos per liter. Ang tanong ko po sa inyo, handa ba kayo? Okay lang ba sa inyo na umabot ng 300 pesos per liter ang gasolina? Can you type yes kung handa kayo and no kung hindi? Yan, sabi ni Riza, no. Sabi ni Daisy, lugmok na. Wala nang makakasurvive. No. Ayan, salamat po sa pagsagot. Thank you everyone. Yan, sabi nyo nga, no. Pero, meron pa rin akong ilalabas na survey question para medyo ma-check pa natin lalo kung accurate ba yung sagot ninyo na no. Sabi ni Miss Daisy, pag nagtuloy-tuloy, wala na, kawawa na talaga daw yung mga ordinary na mga mamamayan. Okay. Ang survey question po natin, galing po to sa mga eksperto, hindi po siya galing sa akin. Ako lang po yung maghahatid sa inyo ng survey. Okay, first question, ang masasabi ko sa kinikita ko ngayon ay, ulitin ko po yung question ano ang masasabi mo sa kinikita mo ngayon? Okay, number 1, sakto lang. Ito yung tipo na kahit umabot pa ng 300 pesos per liter ang gasolina, sakto lang, kaya pa din. Number 2, may kaunting sobra, okay na. Kahit umabot pa ng 300 pesos per liter ang gasolina, may sobra pa din yung budget nyo sa ngayon. Ibig sabihin, madami kayong pera. Or number 3, gusto nyo sana mas malaking kita para sa mga pangarap nyo. Ibig sabihin, ano man yung kinikita nyo ngayon, hindi po sapat. So, nasaan po sila dito? 1, 2, or 3 po? Sagot nila, number 3. 3. Okay? Number 1, si Miss Angelina, number 1. Ulitin ko yung number 3. Okay. Pag number 1 po, ibig sabihin, kahit po umabot ng 300 pesos per liter ang gasolina, kayang-kaya nyo pa din po, okay lang. So, doon po ba kayo, Miss Angie?
Number 1, Miss Angelina San Pedro. Anyway, wala naman pong maling sagot, di ba? Kung number 1 po tayo, super blessed po tayo. Alright. Our next survey question is, kung ako ang masusunod, ang gusto kong kitain kada buwan ay, ulitin ko po yung tanong, kung kayo ang masusunod, magkano ang gusto nyong kitain kada buwan? Yan. Pwede pong pumili. Dito po, hindi kailangan masunod yung konsensya nyo, yung nanay nyo, tatay nyo, or yung asawa ninyo. Given the chance, kunyari may gening sa harapan ninyo. Lumitaw, sabi sa inyo, magkano yung gusto mong income per month? Your wish is my command. Ayan, magkano yung gusto nyong income? Number 5, si Kesha, 51 million. Ayan, yung iba po, magkano yung gustong income po per month? Monthly. Sabi ni Miss June, 5. Sabi ni Mary Jane, 5. Okay. Thank you for that answer. Doon po sa highest. Oo nga naman, di ba? Mangangarap ka na din lang titipirin mo pa. Alright. Bakit nga ba gusto natin ng mas malaking kita? Para saan? Bakit nyo gusto ng mas malaking kita? Para po saan? May nag-growing. Para sa pamilya. Opo, para sa pamilya. Siyempre, di ba? Kaya tayo nag-a-aspire minsan ng mas malaki, mas madami. Kasi meron tayong gustong paglaanan, pamilya natin. Yan. Since sinagot nyo kanina po is number 3, tapos number 5. Sa number 3 po, ibig sabihin hindi sapat. Ibig sabihin, nandito po tayo sa survival mode. Ano ba yung survival mode? Ayan, kung familiar po kayo sa rat race, ito po yung tinatakbuhan na gulong ng mga daga, yung dagang Costa. Diba? Kahit tumakbo po ng tumakbo yung daga dyan ng isang taon, isang linggo, meron po ba siyang napupuntahan? Wala, tama? So kahit anong ikot ang gawin niya, nandun pa rin siya kasi nandun siya sa cycle ng rat race. So ganun din daw po yung mga empleyado. Ano ba yung cycle ng mga empleyado? Pasok, uwi, tulog, repeat. Pasok, uwi, tulog, repeat. Pag day off, ano pong ginagawa? Nagiinom, naglalaba, naglilinis ng bahay, 'di ba? Natutulog, and then kinabukasan, pasok ulit. Ano yung output? Ang output naman kapag empleyado ka, bago dumating ang sweldo, kakapusin. So mangungutang. Pagdating ng sweldo, bayad utang. Repeat. Ito lang yung cycle po ng empleyado, maliban kung napakataas na ng iyong posisyon sa trabaho or sobrang laki ng iyong sweldo. So may nakaka-relate po ba dito? May empleyado po ba dito? Ayan, sabi nga, pag empleyado ka daw, para ka nagtatrabaho para sa pagkain, para lang malamanan po yung tiyan. And makapagbayad po ng mga bills. Tama po ba to sa tingin ninyo? Ako po, hindi ko naman po minemenos po yung mga empleyado kasi dati naging empleyado din ako. And mas worse pa sa empleyado kasi, opo Miss Daisy, kasi ako nung bata, sobrang hirap ng buhay namin. Naranasan po namin hindi kumain ng sunod-sunod na araw, 3 days. Kaya doon ko po naisip na importante pala yung bigas, importante pala na meron ka talagang pinagkukunan or source of income. So kahit bata ako noon, naisip ko na yun, mga 7 or 8 yata ako noon. So sabi ko, dapat sana masipag yung mga chewing ko. Yun yung nasa isip ko kung masipag lang sana sila, hindi kami magugutom. So nung nagkaroon na ako ng chance na makapagtrabaho, medyo malaki-laki na, mga 14, kaya naglilinis po ako ng bahay ng mga teachers ko, kapitbahay, nag-aalaga po ako ng matanda. Actually, lola ko sa tuhod yun. Para lang po, bigyan lang po ako ng konting pera o kaya pakainin lang ako kahit walang sweldo. Importante sa akin na hindi magutom kasi mahirap at saka masakit po ang magutom. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kailan naman po kayo magtatrabaho para sa pangarap ninyo? Hindi yung bills lang, hindi yung para lang malamanan yung sikmura. Para sa pangarap. Pangarap para sa pamilya, pangarap para sa future, 'di ba? Yung mga goals, yung mga plans, meron pa po ba tayo nun? O baka sa sobrang hirap ng buhay, nawala na tayo ng pangarap? May pangarap pa po ba tayo? Meron pa ba? Ayan.
So, syempre, siguro, ayan, speaking of pangarap, pag may pangarap po tayo, wag nating lilimitahan, tama? Kasi kung nangarap ka, lilimitahan mo din lang, ano pang saysay nun? Lahat po ng mga tao naman, syempre, nangangarap po magkaroon ng magandang bahay, sariling bahay. Although, pwede natin sabihin na meron ka ng sariling bahay, pero alam ko, nag-a-aspire ka pa rin ng more. Nag-a-aspire ka pa rin magkaroon talaga ng bahay na kagaya po nito. So, this is, again, according to survey. Ang common na mga tao daw po, ang pangarap na bahay, may swimming pool, maraming kwarto para sa mga guest. Ayan, minsan may rooftop. Minsan nga gusto hanggang 4th floor eh. Ang mga party dun sa rooftop, hinaheld or ginaganap. Ayan. And then, according to survey, para makapagpatayo ka daw po ng ganitong klaseng bahay, at least, dapat meron ka daw 15 million. Pero sa probinsya lang po to ha. Sa Manila po kasi, Las Piñas, Cavite, Manila, hindi po sasapat yung 15 million, ordinaryong bahay pa lang po yan. Baka bungalow lang yan or up and down na ilang square meters. So, sa probinsya pwede pa yan 15 million. But again, this is according to survey. Siyempre, nangangarap din po tayo ng sasakyan, lalo na po mga lalaki. Diba? Kasi sila yung mahilig talaga sa sasakyan eh. And sabi po sa survey, dapat daw po at least 2 sasakyan bawat pamilyang Pilipino kasi may coding. Para kung coding, and may emergency, meron kang gagamitin pang isang sasakyan. Yan, magkano daw ba yung budget na kailangan? Sabi ng survey, at least 5 million. Maghanda ka para makabili ka ng 2 sasakyan. Siyempre, may maintenance at saka magagas ka. Now, vacation. Diba? Deserve naman nating magbakasyon, lalo na kung tayo yung mga medyo may edad na. Diba? Mas deserve natin yung bakasyon. Pero kung ikaw bata ka pa, nagagawa mong magbakasyon, makapunta sa iba't ibang lugar, super blessed ka. Mag-thank you Lord ka. Yung vacation na yan, ano ba yung magandang bakasyon? Nakakapag-shopping ka or hindi? Nakakakain kayo sa restaurant na maganda? Or nakakain kayo sa Jollibee pa rin kahit nandun kayo sa ibang bansa, sa Amerika? Anong gusto mo? Kasama mo yung buong pamilya mo or mag-isa ka lang? Siyempre, mas masaya, di ba, kung nagagawa mo yung mga bagay-bagay na walang limit. So, maganda ka raw ng budget na at least 1 million. Kung gusto nyo ng bakasyon na talagang masisihan yung buong pamilya. Pwede nyong sabihin, uy, nanganak na daw yung pusa namin. Naka-zoom ako. Love. Hindi na asawa ko. So, ibig sabihin, yung bakasyon po natin, 'di ba? Yung masaya talaga, hindi mo kailangan na magba-budget na, uy, 3 days pa tayo rito, ang pera natin 5,000 na lang. Iba kasi magbakasyon kapag kayong talagang parang sky's the limit naman. So, baka sabihin nyo kasi ba't ang mahal? Kasi sa survey po yan, hindi po yun galing sa akin. And of course, dapat po meron tayong savings or peace of mind fund na tinatawag. Usually, bakit ba ang mga Pilipino mahilig mag-save? Ang lagi po kasi nilang nasa isip is emergency. Diba? Magsisave ako kasi para in case of emergency, meron akong fund. Okay na hindi okay siya. Meron siyang positive and negative side. Ayan. Sabi po sa survey, at least 10 million daw po dapat meron tayong savings. Sinasuggest ko kasi sa mga business partners ko, pag magsa-save kayo dapat, meron na kayong liquid funds. Ano yung liquid funds? Dapat po, yung pera mo, sobra na. Saka ka lang magsa-save. Ay, ganun. Paano yun? Kasi, eto po, may ipapakita po ako sa inyo, Ayan. Ito po isang savings account ko na hindi ko ginagalaw. For demonstration purposes. Kasi gusto ko makita kung magkano talaga yung pwedeng kitain ng pera ko. As you can see here, ito po, yung May 27, yung kanyang outstanding running balance is nasa 53,000 pesos. Diba? Nagkaroon naman siya ng interest, kumita siya, 69.69 centavos. Imagine, 53,000 mo, kumita, 0.69 pesos, wala pang piso. Tapos, binawasan pa siya ng tax, 14 centavos. Tapos, binawasan pa siya ng 300 pesos sa hindi ko alam na dahilan. Pero, kumita naman po, 4 pesos. Pero, binawasan ulit, 82 centavos. Binawasan ulit ng 150 pesos. So, sa total, ang lumabas is 52,790 from 53,000. So, tingin po ba ninyo, kumita po ba yung savings ko or hindi? Can you type yes kung kumita and no kung hindi? Yan, nakikita po ba nila yung picture? Sabi ni Miss Angelina, hindi po. No.
Ang iba kasi, nagsasave sila for emergency daw. Which is, sa tingin ko, noon kasi 'di ba, yung mga matatandang mga isip, ganyan sila, save ng save. Sa tingin ko kasi, mali po talaga yung magsa-save ka kung hindi ka pa naman talaga super liquid or super well off or super dami ng pera. Bakit? Kasi halimbawa, nagkaroon nga ng emergency. O yung ano mo, yung mother mo, inatake sa puso and kailangan mo ng 100,000 para maoperahan siya. Kailangan mo agad mag-produce. Ang pera, 52,000 lang. So, pwede ko pang sabihin na, ay, buti na lang, meron akong savings na 52,000. So, ang ipoproduce ko na lang is 48,000 na lang. Kailangan ko na lang mangutang ng 48,000. So, maling ano po yun, maling mentalidad. Bakit? Kasi, kung ginawa ko po siya sa negosyo, yung 52,000 ko na yan, possible po, within 3 months to 4 months, madodoble po yung pera ko kasi nga, pinapaikot ko po siya sa negosyo. And then, after another 3 months to 4 months, dodoble po siya ulit. So, from 52, pwede siya maging 100. And from 100, pwede siya maging 200. So, ganun po yung business. Then, kung dumating man yung emergency, kailangan ko magbayad ng 100K for that emergency, meron akong pambayad, tama? Pero kung gagawin ko siyang stagnant sa bangko, yan, talagang kakapusin ako kasi hindi naman siya kumita. And I hope you get my point. Yeah, magkano nga daw po ba yung ating target goal? Yung sinabi po sa survey, yung bahay, 15 million, sasakyan is 5 million, tapos bakasyon 1 million, and savings is 15 million. Ang total po niyan is 31 million. Malaki po ba or maliit? Pwede po bang patype kung malaki or maliit? Nalalakihan po ba kayo sa 31 million or naliliitan? Malaki or maliit? Malaki as of now. Opo. Malaki po siya talaga pag wala po tayong 31 million. I'll give you an example again. Halimbawa, siguro naman meron ditong nakahawak na or kumita na ng 1 million. 'Di ba? Kung dati ang goal mo is kumita lang ng 1 million, nung nakuha mo yung 1 million, nagkaroon ka ng 1 million, ang saya-saya mo. Pero, naliliitan ka na right after. Ang ginogol mo na is 2 million or 5 million. Then after 5 million, ang ginogol mo na is 10 million. So, ganun po yun. Pag may 31 million ka, maliit siya. Pag wala kang 31 million, malaki. Yan. Ito daw po yung tinatawag na simpleng buhay pag meron kang 31 million. Grabe naman simpleng buhay yan. 31 million. Ang mahal-mahal, ang laki-laki. Okay. Ano daw ba yung simpleng buhay sa ating mga simpleng mga tao? Ang simpleng buhay ba na naiisip nyo yung kakain ka 3 times a day? Kasama mo lang yung love-love mo? Diba? Tapos, ano lang kayo? Happy-happy lang everyday? Hindi po ganun ang buhay. Yan, hindi po simpleng buhay na hindi mo napapakain ng maayos yung anak mo, hindi mo nabibigyan siya ng magandang edukasyon, na yung mga bills mo every month pinoproblema mo pa din, hindi mo alam kung saan kahagilap ng pambayad. Hindi po simpleng buhay yan. Ang tawag po dyan is komplikadong buhay. Ang simpleng buhay po, nakakain mo yung gusto mong kainin or kainan kahit saan. Mapadaan ka sa isang restaurant, hindi mo kailangan tignan yung menu board na baka mahal. Nakakakain ka. Bakit? Kasi meron kang budget. Yun yung simpleng buhay. Nakakapunta ka kahit saan mo gustong puntahan. Nakakapamili ka, nakakapag-shopping, grocery, nang hindi mo tinitignan yung tag. Yun po yung simpleng buhay. Now, let us go back to reality. Kung simpleng buhay ang 31 million, paano naman siya magiging posible sa ating mga Pilipino, lalo na ordinaryong mamamayan, ordinary citizen? So halimbawa, ayan, nagtatrabaho ka, kumikita ka ng 20,000 monthly, ang gastos mo 15,000, and savings mo is 5,000. So pwede mong makuha yung goal, yung simpleng buhay, in 517 years na tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Pero sadly, hindi naman tayo immortal, tama? So imposible yan. Paano naman kung medyo malaki-laki yung sweldo mo, 100,000 monthly, and ang savings mo 40,000. 64 years pwede mong makuha yung simpleng buhay na tinatawag. Makakaipon ka na ng 31 million. Yun ay, kung nakakapag-save ka ng 40,000, dire-diretso for the next 64 years. And what if 250,000 naman yung sweldo mo? Halimbawa, seaman po na merong rango. 150,000 po yung expenses. So, bakit malaki yung expenses niya? Porque ba malaki yung sweldo, malaki din yung expenses? Opo. Kasi, habang tumataas po yung ating income, yung ating pong cost of living, tumataas din. Kung dati naka-electric fan ka lang, mag-aircon ka na. Kung dati,
Okay na sa inyo po yung mga prito-prito dyan, nagsasabaw ka na, lagi ka na nagbubulalo, and nagbabayad ka na ng yung monthly amortization ng bahay or sasakyan. So, yun po yung logic nun. And nakakapag-save ka 100,000 pesos monthly. 25 years, makukuha mo na yung iyong goal. Pero sadly, may mga kakilala po ako, ganito po yung sinasweldo, pero wala silang 31 million until now. 25 years po sila sa service. Kasi daw, mas malaki daw yung gastos nila pagka nandito po sila sa lupa. Marami sila mga kailangan bayaran. And ito po yung napili ng karamihan, yung number 5, yung 1 million. Pag 1 million daw po yung kinikita natin, halimbawa, ang ating budget sa bahay is 300,000 pesos. Sa 300,000 pesos po kaya, ano kaya yung pwedeng ibigay sa ating klase ng buhay? Diba? Baka hindi na kayo 3 times a day lang kumakain, baka 10 times a day na kayo. Baka twice a week na kayo nagsha-shopping at nag-grocery kasi ganun na kalaki yung budget ninyo. Diba? Masarap na buhay, yan po yung simpleng buhay. Tapos nakakapag-save ka pa ng 700,000 pesos monthly. It will only took you 3 years po para makuha nyo yung iyong simpleng buhay na tinatawag, which is the 31 million pesos. Dito po sa picture na to, pinapakita na mas malaking income mo, mas mabilis mo makukuha yung iyong target goal, which is the 31 million. Mas maliit na income, napakatagal mo makukuha yung iyong goal. So kung ang kailangan pala dito, kumita ka ng malaki para mabilis mo makuha yung goal mo, ang tanong, paano mo madadagdagan yung income mo sa ngayon? Paano mo makukuha yung 1 million per month na income? Yun yung question. Okay, ano ba yung plano mo para palakihin ang iyong income? So una, pwede po kayong magpo-promote sa trabaho. Sa mga empleyado po ditong nakikinig, subukan niyo pong bukas, puntahan yung boss ninyo. Sabihin niyo, boss, i-promote mo ako. Gusto ko 1 million yung sahod ko kasi meron akong pangarap, meron akong target goal. Pwede kaya yon? Ano kaya yung sasabihin po ng boss ninyo? Si Miss Daisy. Miss Daisy, ano kaya yung sasabihin ng boss po ninyo? Pag sinabihan niyo po sila ng ganyan, promote mo ako, gusto ko 1 million na sweldo. Nandiyan pa ba si Miss Daisy? Siya yung nakita ko kanina employee eh. Hello, Miss Daisy. Ayan, sino pa po ba empleyado dito? Ayan, ikaw Grace, sa tingin mo, pag sinabi mo dun sa boss mo, wait daw. Pag sabihin mo dun sa boss mo, Grace Alcaraz, na promote ka sa trabaho, gusto mong sweldo 1 million, ano kayong sasabihin ng boss mo, Grace? Nakatulog na yata si Grace Ayun, sabi niya baka sabihin you're fired. Tama, di ba hindi pwede yun eh. Pwede ka ding mag-abroad. Sa tingin po ba ninyo, may kakilala po ba kayong nag-a-abroad na ang sweldo is 1 million pesos per month? Meron po ba silang kakilala dito? Wala. Opo. Or pwede pong magsimula or magdagdag ng negosyo. Sino po ba ang mayaman sa Pilipinas o yung mayaman? Yung po bang mga empleyado or mga negosyante? Sino po kaya ang yumayaman sa Pilipinas? Yung mga negosyante po ba? Ayan. Si Risa na nga lang aking kakausapin para may kausap ako. Pero pwede kayong sumagot po ha. Hi Risa. Hello po, Coach. Ayan. Sino ba ang yumayaman? Empleyado o negosyante? Negosyante po. Tama, negosyante. So business is the key pala para lumaki ang income. Tama? Kasi Yes. kahit anong sipag mo sa pagtatrabaho, siguro, ma-promote ka man, konti lang yung madadagdag sa sweldo mo, hindi pa rin siya abot ng 6 digits, lalo na 1 million, correct? Yes. Now, kung business is the key, pag nagnegosyo ka ba, may puhunan or wala? Meron po. Meron. Tama. Syempre, pag business, talagang may puhunan. Ayan. Ngayon, since gusto mo magnegosyo para madagdagan yung iyong income, ang tanong dito, ano yung game plan mo para magkaroon ka ng puhunan sa negosyo? Pwede po tayong gumamit ng savings. Diba, sabi ko nga kanina dun sa aking isang slide, na kung gagamitin mo yung savings mo, i-stagnant mo lang siya sa bangko, wala siyang kikitain na babawasan pa. So instead na ibangko mo, gamitin mo yung savings mo para dumami siya. Kung meron kang savings. Number 2, pwede pong gumamit ng credit card kung may credit card ka. May credit card ka ba, Risa?
Meron po, coach. Uy, meron. Or number 3, ang tawag po sa credit card pagka kailangan mo ng pampunan is cash advance. Or number 3, ayan, mangutang. Saan ba magaling ang mga Pilipino? Utang. Mangutang. Masama ba ang mangutang? Depende po kung saan gagamitin. Opo, depende kung saan gagamitin yung inuutang. Ayan, meron tayong tinatawag na good debt and bad debt. Ayan, ang bad debt, masamang utang, ginagamit po natin sa luho, panghanda, or FOMO. Ang FOMO po yung tinatawag na fear of missing out, ayaw magpapahuli sa uso. Halimbawa, nakita mo yung kumare mo, love, si kumare, may diniliver sa kanila, washing machine, automatic. Paglabas, tuyo na, nakatupi pa. Mangutang ka, gamitin mo yung yung home credit. Kailangan magkaroon din tayo ng ganyan. Nakakahiya. Diba? Para hindi ka masapawan, ginagawa mo yon, which is bad. Now, ano ba yung tinatawag na good debt or mabuting utang? Kung ito po ay gagamitin nyo po yung inutang ninyo para mag-generate po ng income, whether investment or business. Yan po, pwede po yan. Alam nyo ba na lahat po ng mga mayayaman, pinakamayayaman actually, na mga negosyante, meron pong utang. Like Henry C., Manny Villar. Alam mo kung bakit, Risa? Hindi po. Okay. Kaya sila nangungutang, syempre, mga yan matatalinong mga tao yan No. Kung uutang daw para pampagawa ng gate, bad debt. Tama. Kung pampapagawa mo ng bahay, mangutang ka, hindi naman siya nag-generate ng income, tapos wala ka naman kakayahan na magbayad talaga, makakakapusin ka, bad debt yon. Yan. Bakit ba nangungutang kahit mga pinakamayamang tao? Halimbawa, si Henry C., nagpatayo siya ng isang SM or condominium gamit sa loan. Bakit? Siyempre, ikaw ba naman, nakapagpatayo ka ng isang negosyo gamit ang pera ng ibang tao, pag kumita yon, mababayaran mo din agad yung mga nilong, di ba? Nakapagnegosyo ka nang wala ka nilabas na puhunan, pangalan mo lang. Tapos, pangalawang good side nun, yung tax pa nila bumababa kasi pag may loan ang isang negosyante, yung tax niya bumababa. Pangatlo, since meron silang sariling bangko, may bangko si Henry C., pwedeng may bangko na rin si Villar, tingin ninyo, saan sila kukuha or mangungutang na bangko? Siyempre sa bangko din nila. So sino ang kumikita? Sila pa din. Yun po yung idea nun. So kung yung mayayaman, hindi sila nahihiya or natatakot mangutang, kaya pala sila yung mayaman lalo. Now, ano ba yung nasa isip mong negosyo? Usually, ang gusto ng mga tao, kung bakit sila nagsisimula ng small business, kasi masyado silang takot sa risk. Sabi nila, okay lang yung maliit yung capital muna kasi para malugi man, konti lang, hindi masakit. Imagine, nagsisimula ka palang mag-business, pero ang nasa isip mo agad malulugi. Diba? Maling mentality again yon. So ano ba yung mga small business? Example, sari-sari store. 1996 or 1998, meron akong sari-sari store. Ang puhunan ko nun is 50,000 pesos. 1998 pa po yun Wala pa akong estante nun kasi yung nilipatan kong pwesto, talagang tindahan na siya. So ilalagay ko na lang yung mga paninda ko doon, 50,000 pesos. Pero kung ngayon ka siguro magtatayo ng sari-sari store, yung totoong sari-sari store po hindi yung libangan. Siguro mga nasa 100,000 kasi nasa 20,000 po yung estante, plus rep, nasa 20,000 plus din. Yung laman pa, permit pa. So may mga ka pa doon, liabilities na tinatawag. Magkano naman ang kita kapag nagsari-sari store ka kaya? Tingin mo, Risa, malaki ba yung kita ng sari-sari store? Di ba si Risa? Ayan, tingin mo, Risa, mura ba yung malaki, sorry. Tingin mo, malaki ba yung kita ng sari-sari store? Sobrang liit lang po, mga centavos. Minsan nga wala pa Oo. Centavos lang kinikita ng sari-sari store. Di ba, pag mga soft drinks, piso-piso, minsan 50 centavos. Ang iba, uutangin pa, hindi pa magbabayad, agoy. Kaya nababaon sila sa utang kay Bombay. Yung mga nagsasari-sari store, pampaikot. Pero ang totoo, lalo lang silang nalulubog. Now, meron namang iba, sabi nila, ay, gusto ko malaking kita, kaya ang gusto ko malaking business. Halimbawa po ng malaking business, gusto nyo talaga ng kumikitang business, is Jollibee. Yan po, hindi nyo na kailangan i-market. Sobrang laki nga lang po ng kapital. Pero, hindi mo na siya kailangan i-commercial, hindi mo na siya kailangan i-post sa Facebook.
No, oy, yung branch ko ng Jollibee dito sa kanto ng ano ng Sapote, punta kayo ha. Di ba mga friend, dito lang kayo kakain ng Jollibee ha. Hindi na kailangan ng ganun kasi kahit mga 1-year-old na bata, kilala si Jollibee, meron na siyang sariling market. Yun nga lang, mataas din po yung risk. Di ba kanina nga sabi ko, marami pong mga Jollibee, McDonald's, and Starbucks na nag-pull out because of the pandemic. Lahat po ba tayo? Meron po ba ditong nakapredict ng pandemic? Wala, di ba? Tama? May nakapredict po ba dito ng pandemic? Kahit sino may nakahula, may nakapaghanda? Wala. So sila mga big businesses po ang talagang sobra-sobrang tinamaan. Yung mga mall owners. Ang iba naman po, ayaw pong maglabas ng kapital. Bakit? Kasi ayaw po nila ng risk. Either takot o kaya sobrang sigurista. Gusto puro kabig lang. Sabi nga po sa Law of Universe, kung ano po yung itinatanim natin, yun din po yung ating aanihin. Kaya kung nagtanim po sila ng hangin, ano po kaya yung kanilang aanihin? Hangin din. Ayan, di nga naniniwala hanggat walang namamatay na kapitbahay, sabi ni Nate. Yan, ito po yung aking sari-sari store before, pero hindi po siya to for ano lang siya, for visual purposes. Example lang. Ang puhunan ko po dyan dati, 1998 is around 50,000 pesos. Meron din po akong parlor, 250,000 naman po yung naging puhunan ko. 1998 din. And 2014, meron akong canteen, business, catering, 700,000 pesos naman po yung naging puhunan ko. Malaki po ba yung puhunan sa ganitong traditional business? Yes or no? Malaki Yes. po ba yung puhunan? Yes. Okay, Risa, halimbawa, what if business mo to? 6 months to 1 year, dire-diretso yung operation mo, pero hindi siya kumikita. Nagbabayad ka pa ng tao, nagkapasweldo ka ng tao, nagbabayad ka ng ilaw, kuryente, taxes, napapagod ka. Yan. Anong gagawin mo kung hindi kumikita within 6 months to 1 year period? Isasara ko na lang po. Correct. Kaya Mapa-file ka na lang ng bankruptcy. Yes, Pati opo. pagsara ng negosyo, meron pong proseso, kailangan mo mag-file ng bankruptcy. Imagine, di ba, ang laki ng puhunan mo, wala kang kinikita, sarado mo na lang. Paano, Risa? Kung after 6 months to 1 year again, naisip mo na, parang meron na akong maling nagawa. Parang gusto ko siya ulit buksan, itry ko kaya ulit. Kung bubuksan mo ulit yung negosyo mo, tingin mo, maglalabas ka ba ulit ng puhunan? Maglalabas po ng puhunan, malamang mas malaki pa po. Correct. Yan po yung disadvantage kapag ikaw ay nasa traditional business. Whether you like it or not, kailangan mo lagi naglalabas ng puhunan. Hindi siya one-time na puhunan lang. Like sa kantin, di ba everyday nagluluto ka. So labas ka lagi ng labas din ng puhunan. Yan. Ano ba yung napala ko sa mga traditional business ko? Yan, nagkaroon lang naman po ako ng sakit. Yan, lagi akong nai-stress at nagkaroon ako ng utang. Yan, congratulations! What if, kaya po kayo dito na-invite, kaya po kayo nandito sa ngayon, hindi po yun aksidente. And huwag kayong mag-alala, hindi naman po kami namimilit, alright? Ang gusto lang po namin, mag-spread po ng awareness about business, about financial literacy, and about health awareness din po. Kaya may papakita po kami sa inyo ngayon na negosyo na ang kapital po maliit lang, ang return po malaki at unlimited at wala po siyang risk. Okay ba yung ganon, Miss Riza? Yes po. So, kanina kasi 'di ba sinabi ko, yung ibang businesses, maliit ang kapital, maliit ang return, maliit ang risk. Yung isa naman malaki yung kapital, malaki yung return, pero malaki din yung risk. Alright, so ito, parang pwede mong sabihin na perfect business correct? Yes po. Alright, welcome and empowering day po sa lahat. Welcome to MCore. Ito po yung aming main office located po sa Pasig City. MCore is on its 7th year na po. Ano na po siya, stable business. Ito po yung mga may-ari ng MCore, mga mayayaman po silang mga negosyante. Kung alam niyo po yung Metro Walk sa BGC, pasyalan ng mga sosyal, ng mga mayayaman. Part owner po doon si Mr. Ibay Reyes. And then si Mr. Ray Panaligan po, dealer po siya ng mga imported cars sa buong Pilipinas, mga luxury car actually. And we also have partner doctors. Meron po kami mga partner doctors. Doktor po talaga sila specialista. Hindi po sila yung mga herbalist, hindi po sila mga naturopath,
Hindi po sila mga putyo-putyong doktor. Kilalang doktor po sila sa St. Luke's BGC. Ang good news po dito, pag kayo po yung naging partner na ni MCOR, business partner, libre po yung consultation with them. Sa main office, okay? Hindi po sa ospital. So meron silang araw sa main office na nandun sila and libre po yung consultation kapag kayo po ay member po ni MCOR. Ito po yung reason bakit po ako napunta kay MCOR because of 24 Alkaline C. So 5 years ago po, medyo baon-baon pa po ako sa utang noon and hirap talaga sa finances. Pero hindi po ako sumusuko kasi sabi ko nga, pag ang problema mo pera, ang sagot din pera. Tama? Tama po. Oh. So kailangan magsumikap ka. Kung meron kang problema sa pera, hindi mo siya pwedeng tulugan, sorry. So yun po yung ginawa ko. Nag-o-online selling ako before. Lagi akong puyat, lagi po akong pagod. Hataw lang po ako ng hataw para makapagbayad po ng utang. And yung mga kasama ko po sa bahay, yung mga anak namin, ang mga estudyante po sila, lagi pong puyat din. So importante po sa amin na nagba-vitamins. Diba? Ikaw ba, Risa, pag nagkasakit yung anak mo, halimbawa, 3 days na, 4 days, 5 days may sakit, ipapa-check up mo o hindi? Ipapa-check up po. Magastos? Magastos po. Bibigyan ka ba ng reseta? Bibigyan po. Bibili ka ng gamot? Bibili ng gamot. Laboratory pa po. Paano kaya kung kailangan i-confine? Papakonfine. Papakonfine po. Ay, So magastos, tama? yes po. Kaya para sa akin po, health is wealth. Wala nang iba pang pinakakayamanan talaga maliban sa health. Kasi pag wala tayong health, diba, walang halaga po kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami yung pera mo. So lalo na po sa akin, wala na akong pera tapos magiging pa ako, hindi pa ako healthy. Kaya sabi ko, importante, meron kaming vitamins every day sa bahay namin. Para walang magkasakit kasi gusto kong umiwas sa gastos. Yun po yung totoo. Ang binibili ko pa dati sa The Generics, yung pong mumurahin pa. Tinatanong ko kasi, ayokong bumili sa Mercury. Bakit? Iniisip ko kasi pag sa Mercury, mahal. Pag sa The Generics, mura. So sabi ko, ano po ba yung pinakamura yung vitamin C? So hindi pa ako aware kung anong mga brand. So kahit ano lang binibili ko, basta vitamin C, yun lang yung nasa isip ko. So binibigyan naman ako ng vitamin C, inom lang kami, 3 capsules a day, yun lang yung pag-inom namin. Para sa akin, okay na yun. At least nakakainom kami ng vitamin C. And ang bili ko nun is nasa 900 pesos per box, 100 capsule. Unbranded. Nakita ko lang po to, pinost ng kaibigan ko sa Facebook, itong 24 Alkaline C. And it catches my attention. Bakit? Kasi hawak-hawak ni Yorme, hawak-hawak ni Pacquiao, na mga beauty queens, na mga artista, celebrities, yung mga politicians, pati po ng mga athlete. So sabi ko, parang maganda yung yung vitamins mo Sabi ko, magkano ba yan? Sabi niya, 795 pesos. 100 capsules. Sabi ko, uy, mura. Yung binibili ko, di ba, 900 pesos. Sabi ko, sige, bili ako 2 box. Pero teka, online seller ako, di ba? Sabi ko sa kanya, pero teka, may membership ba yan? Siyempre, naisip ko, baka may membership, makakasave ako. Sabi niya, oo, may membership siya. Pag member ka, magkano yung discount? Sabi niya, magiging 495 na lang ang isang box. Sabi ko, hala, ang mura. So, nag-member po ako. Yun lang po yung tanging reason dati. Bakit ako nag-member? Dahil po, gusto kong makasave or makainom kami araw-araw talaga ng vitamin C nang walang mintis. So, yan, nag-member ako nang hindi ko alam kung ano pa yung ibang mga detalye. And, syempre, online seller ako. Sinubukan ko po siyang i-market. And by sharing 24 Alkaline C, sa dami po kasi ng testimonies niya, mga gumaling po ng mga sakit, mula po sa mga simpleng sipon, diabetes, cancer, ang dami po namin mga testimonies. Doon po, napabilib po ako. Ang dami ko pong mga naging business partners and mga clients po. So by doing 24 Alkaline C po, for at least less than 3 years, kumita po ako sa kanya na almost 11 million. Diba? Hindi siya hindi ko pwedeng sabing aksidente Kasi tinatake ko lang yung chance ko. Kunyari marami naghahanap. So sinisipagan ko lang din yung pag-share sa kanya. Imagine, yung membership ko lang pa lang yun, yung magbibigay sa akin ng income na napakalaki. Dahil lang po dito sa miracle na vitamins na to. So bakit nga ba maganda si 24 Alkaline C at bakit talaga siya mabenta? So siya po ay non-acidic, FDA approved and halal certified.
affordable. Siyempre, number one po sa mga mommies na kagaya natin, dapat po, di ba, affordable, practical tayo eh. So, yung dati ko pong company, 990 po yung kanyang isang box, 30 capsule lang po yun, Brand X. Si 24 Alkaline C, 495, 100 capsule. Kung dealer po ha, ito parehas po itong dealer's price. Kung papipiliin mo syempre po yung client, ano yung pipiliin niya? Pipiliin niya po syempre lagi yung mas mura. Tama? Quality na, mas mura pa. Higit sa lahat po, ang ibang mga food supplement po, pag inikot niyo yung box, yung bote, meron kayong makitang nakatatak, no approved therapeutic. While si 24 Alkaline C po, wala siyang ganong nakatatak. Dahil meron po siyang therapeutic claims. Yun po yung good news. Considered po siya as drug. Ka-level po niya yung Biogesic, Decolgen, yung mga nabibili po over the counter kasi ano po siya, nakatatak po sa kanya is HRP or Home Remedy Products. Considered po siya as drug talaga, gamot. Ibig sabihin, pwede po siyang gamitin pang gamot, nakakagaling po siya. Even though considered po siya as drug or gamot, super safe po siyang inumin. Bakit? Kasi pwede po siyang inumin kahit po ng baby, buntis, nagpapadedeng nanay, bata, senior citizen, may mga iniinom na mga maintenance medicines, or, ayan, lahat po pwedeng uminom ng 24 Alkaline C. Wala siyang contraindications. And nandyan din po siya sa MIMS. Ito po yung drug reference or pinakalibro, Holy Bible ng mga doktor. Pag gusto po nila magreseta, ito po yung kanilang pinagbabasehan. Maganda po ba yung 24 Alkaline C? Can I see po type 1 kung maganda po? Napanood po ba nila kanina yung demo ng aming presidente? Ang galing, di ba? Pinakita po doon yung test po ng acidity, yung test po ng energy. Oh, sobrang galing po talaga, promise. Kasi nung kasagsagan po ng pandemic, buong family namin nagkaroon ng COVID. 24 Alkaline C lang po yung ininom namin. Ayan. But aside from 24 Alkaline C, we also have 24 green coffee and 24 green choco. It is safe for all ages, non-acidic, pampatangkad, pampatalino, at mataas po yung kanyang antioxidants. Maganda po siya sa mga diabetic, may hypertension, and heart ailments. And wala po siyang sugar ha, sweetened by stevia po siya. Then we also have 24 Green Restore. Maganda po itong 24 Green Restore lalo na kung kayo po ay constipated. Yan, maganda po yan sa pag-prevent po ng colon cancer and sa mga diabetic. Yung mga may problema po sa gallbladder. Ayan, super po siya effective. Ano din po siya for cancer prevention kasi gawa po ng barley and goji berry. Yung wheatgrass, yung trigo, ito po yung mga kinakain po ng mga sinaunang tao kaya po yung mga buhay nila mahaba. It also help lower cholesterol levels. Kung gusto po ninyo mag-detox, sabi po according to Dr. Angie, iinom daw po kayo ng 24 Green Restore and lalagyan nyo ng at least 2 to 3 capsule ng 24 Alkaline C. Ihalo nyo 3 times a day po. Parang mga ganun po yung alala ko. And talaga pong magdi-detox po kayo. Lalabas po sobrang baho ng inyong dumi. At saka para po kayo ay pumayat. Pero bawal daw pong lumabas ha pag ginawa nyo po yung pagdi-detox process. Wala din po siyang sugar, sweetened by stevia. Ang lasa po siyang cucumber lemon. Masarap ang lasa niya and good news, safe for all ages po again siya. Pwede siya sa bata. As early as 1 year old pwede na po siya. Ang isang sachet po niya, equivalent po sa 2 or more kilos. Mahigit 2 kilo po ng gulay. Kung hindi po mahilig kumain ng gulay yung anak ninyo or kayo, or sino man sa pamilya ninyo, painumin nyo lang po nitong ating juice. Masarap po yung lasa niya. Hindi po siya lasang gulay or lasang gamot. Then we also have 24-30. Yan sabi ni Nate. Yan, if sufficient ang vitamins, no need na daw po ang booster shot. Opo. Wala po akong injection. Hindi po ako nagpapa-injection. Ang tawag doon sa injection? Vaccine. Vaccine. Takot po ako kasi sa injection. So meron tayong 24-30 antimicrobial hand sanitizer. Yan, 24 hours po protected po tayo sa viruses and germs kasi kung alcohol po yung ginagamit natin, pagbasa lang po yung kamay natin, dun lang po siya effective. Once natuyo po yan, balik po yung mga virus and germs. Unlike 24-30 po, kahit maghugas ka up to 6 or 8 times, nandyan pa rin siya para kayong merong protective gloves. When applied to surfaces like
doorknobs, mga ano natin, laptop, cellphone. 30 days naman po siyang safe from virus and bacteria. It is the same technology NASA is using to disinfect their spacecrafts and offices. Bongga, no? And, ayan, meron po tayong 24 Alka White. Ayan, maliban po sa liver detoxifier po siya, antioxidants, pampabata, pampakinis, pampaputi, fat burner, and it also helps minimize melasma. Maganda po siyang inumin kasabay po ng 24 Alkaline C. According to Dr. Angie, sabi niya kasi, ang vitamin C daw po, every time na umiihi tayo, nire-release natin. So si 24 Alka White, ang nagiging trabaho niya pagkasabay siya ni 24 Alkaline C, nire-recycle po niya si vitamin C. Hindi nawawala up to 30 times. Ganon po niya nabuboost si vitamin C. Ayan, kaya magandang isabay po yan. And we also have Savon. Ayan, all naturals, instant botox effect, pampabata, pampaputi, pampakinis. Pag ginamit po siya sa mukha, may instant banat effect po siya. So parang nababanat po yung mukha natin, parang na-injection lang tayo ng botox. Maganda po siya. 15 seconds lang po siya sa mukha, not more than 15 seconds. Pag sa katawan naman po, 5 to 10 minutes po, pwede na po yan. Para po tayo po ay kuminis. Wala po siya talagang halong chemicals. We also have Keto Life Coffee and Choco. Fat burner po siya, anti-aging, promotes good digestion, produces energy, it prevents chronic diseases. Alam niyo po ba na pag tayo po ay nagiging overweight, yung ating pong internal organs nahihirapan pong mag-function, kaya po tayo nagkakaroon ng maraming mga sakit. Ayan, kaya gamit po tayo ng Keto Life. Siya po ay meal replacement. Instead na magbe-breakfast, lunch, or dinner kayo, eto lang po yung iinumin nyo, hindi na kayo magugutom. Ayan, lahat po yan ay super brands. Sealed po yan ng super brands. Ibig sabihin, best among the best. Quality po yung mga products talaga, hindi po putyo-putyo. Ayan, maganda po ba yung products ni Emcor? Pwede po bang pa-type ng Y kung nagandahan po kayo sa mga products? Ayan, please type Y. Yes. Thank you, Miss Angie. Tess, Nate, yan, Risa, Angelina, Abe, June, Daisy. Thank you. Ayan, pag maganda daw po yung product, syempre, meron siyang kasamang magandang business. Diba? Everything around us includes marketing po, includes sales. So whether we like it or not, sasabihin nyo na, ay, kaya pala ako in-invite dito ng friend ko para pagkakitaan. Kaya pala ako in-invite dito para lang siya kumita sa akin. Kung ayaw po natin pagkakitaan tayo, pwede po tayong sa bahay natin ngayon, patayin natin yung kuryente, patayin natin yung wifi kasi baka kumita po yung Meralco o kumita po yung PLDT sa atin. Tapos huwag tayong mamalengke kasi kikita po yung mga tindera. Wala na po kasing libre talaga sa panahon ngayon, di ba? Kung kayo po ba, ano po ba yung mas preferred ninyo? Kayo po ba ay bumibili or kumikita? Diba? It's about time na tayo rin naman po ay kumita. Tama? Hindi po tayo laging consumer lang. Alright? Ayan, kumikita, sabi ni Miss Angelina. Okay, since maganda po yung products na Emcor, maganda po siyang i-share sa iba. Tapos meron pa siyang kasamang magandang business. Ayan, ito po yung aming low-end package. Ibig po sabihin ng low-end package, pinakamurang package. So ito po yung inclusion niya. Meron tayong dalawang package na mini set, isang immune booster and isang slimming and beauty. Ayan. Meron siyang kasamang M-Fly system, loading, tapos 5,000 worth of discount vouchers. Ang halaga po niya is 5,000 pesos. So once po kayo nag-avail niyan, kasali na po kayo sa Emcor, dealer na po kayo. Yun po yung good news. Lifetime discount, lifetime membership. Yung laman po niya sa loob na package, ito yung mga products. Ang halaga po niyan, ang value po niyan is not more than 4,000 pesos. Eh bakit ganun, Mai? Kasi meron po siyang kasamang system. Now, wag niyo pong tignan kung ano po yung nilalabas ninyo. Ang tignan niyo po kung ano po yung pwedeng bumalik or ibigay sa inyo kapag kayo po ay naging part ni Emcor. Ayan, halimbawa, ikaw to, Miss Angie. Ayan, Miss Angie. Since nag-avail ka ng package, ng ating low-end package, ayan, entitled ka na or kasali ka na sa ating Emcor Referral Rewards Program. Ang gagawin mo lang ay magre-refer ka lang ng mga tao. So, hindi ka mag-explain, magre-refer ka lang. Siguro naman, Miss Angie, hindi lang 8 yung kamag-anak mo, hindi lang 8 yung kakilala mo, kaibigan mo, or kapitbahay mo, tama?
Tama ba ako? Hindi lang naman siguro 8 lang yung mga kakilala natin, correct? 8 lang ba yung kapitbahay mo? Kaklase mo, 8 lang ba? Yan, ang magic number natin is 8. Halimbawa, ayan, meron kang na-refer na 8 tao, kinausap namin, and nagustuhan nila yung product and business. Kasi sakto, naghahanap pala sila ng negosyo. Sobrang lagi silang nagigipit and alam nila, para hindi magipit, kailangan nilang mag-add ng additional source of income. So pag nagawa mo yan, makapag-refer ka ng halimbawa, 8 lang. More than 8 is better, okay? Yung 8 na yan, magkano yung ibibigay sa yung reward ni MCOR? Bibigyan ka ni MCOR ng 5,850 pesos. Pwede na ba? Pwede na ba yung 5,850 sa puhunan mong 5,000? May kapalit pa yun na products? Yes, sabi ni Miss Angie. Yes. Yes na yes. Pero, papunta pa lang tayo sa exciting part. Kasi simula pa lang yan. Okay, let me remind you again. Guys, sabi nga sa employee cycle, pasok, uwi, tulog, repeat. Pasok, uwi, tulog, repeat. Ito yung employee cycle. Ito naman po yung MCOR cycle. Ito po yung gagawin mo pag nag-MCOR ka. Magre-refer, na magre-refer, na magre-refer, and then repeat. Okay? Ano yung output or kalalabasan pag ginawa mo tong dalawang cycle na to? Pag employee cycle ka, ito yung output. Utang, sahod, repeat. Utang, bayad utang, sahod, repeat. Ito yung output ng employee. Ano yung output ni MCOR cycle? Ang output ni MCOR cycle is encode, encash, invest, repeat. Sa tingin ninyo, ano po yung mas madaling cycle sa dalawa? A or B? B. B. Okay. Sa tingin po ninyo, aling cycle po yung mas maganda ang output? A or B? B. Okay. B. Okay, punta na tayo sa exciting part. Alright? So yan, nakuha mo na or nagkaroon ka na ng 8 na referrals. Binigyan ka ni MCOR ng 5,850. Ano ngayon yung gagawin nitong 8 na nirefer mo? Siyempre, yung MCOR cycle, correct? Which is, Yes. pwedeng pakitype. Ano yung MCOR cycle? Pakitype nga kung naalala nyo. Ano yung MCOR cycle kung naalala nyo? Ayan. Refer, 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 repeat. Alright? So, yun lang din po yung gagawin nila. Wala nang iba. Hindi nila kailangan magsalita. Kailangan lang po nila mag-refer. Yeah, meron tayong mga leaders na pwede pong mag-discuss doon sa kanilang mga clients, kamag-anak, or kakilala. Pag ginawa po yan ng mga ni-refer ninyo, nag-refer din po sila, nakakuha sila ng tigwa 8, ito po yung ibibigay sa inyo ni MCOR. 25,500 pesos. Pwede na ba? Pwede na ba? Yes. Yes. Pwedeng pwede. And syempre, yung mga ni-refer nila, ang gagawin lang din is MCOR cycle, which is, ano nga yun, Riza? Refer, 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 repeat. Ayan, buti hindi ka nabulol. Refer, 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 repeat. Ayan, pag ginawa nila yon, bibigyan ka lang naman ni MCOR ng 204,500 pesos. Wow. Ayan. Meron ba kayong naiisip na negosyo na ang puhunan mo is 5K, tapos pwede kang kumita ng 200K? Meron ba? Yes or no? Wala po. Wala. Kasi kung meron, bulungan nyo ako ha. Okay, sabi nila wala. And sabi ko nga, di ba, papunta pa lang tayo sa exciting part. Siyempre, business yan, it's a cycle, tuloy-tuloy po siya. Ang next po dyan is 1 point, teka, hindi ko mabasa. Nakaharang yung aking ano. Nasunod po dyan is 1.638 million pesos. Yan. 5,000 mo, kikita ng 1.6 million pesos. Pwede na ba? Pwede po. Ano yung naiisip mong gawin sa 1.6 million, Miss Riza? Bibili po ako ng sasakyan. Bibili ng sasakyan, agad-agad. Hindi po, mag-invest muna po para mapalago. Yan, correct. So, di ba, ang liit ng puhunan mo, ang laki ng pwedeng ibalik sa'yo. Pero what if, kasi itong 5,000 pesos, sa mga negosyante po, ang tawag po nila dyan ay joke. Joke or biro.
Kasi ang mga negosyante po, sanay po sila ng malalaking mga puhunan. So, meron po tayong high-end package na tinatawag. Ito po yung package na pinakamahal. So, meron po, yung mga nag-invite po sa inyo, pwede pong i-discuss sa inyo yung difference ng dalawang packages. Yung high-end package po natin, ano yung inclusion niya? Okay, ito po yung inclusion ng ating high-end package. Ayan, meron po siyang kasamang products, worth of products na 18,000 plus. Tapos meron siyang kasamang system na parang travel and tour agency na kung magtatayo ka niyan, kailangan mong gumastos or mag-invest ng 500,000 pesos. Dito po, sa package po natin na high-end, kasama siya libre. Yung M-Fly system, pwede kang mag-book local and international, papunta ng ibang bansa or dito po sa local, na nandun po siya sa ating system, sa ating dashboard. Ikaw na yung mismong mag-book. Tapos meron siyang kasamang discount voucher worth 15,000 pesos. Walang liabilities and responsibilities. Ibig sabihin, wala kang kailangang bayarang tao or pwesto, kuryente. Wala. Pati po yung mga tao, minsan kami pa po yung nagpapamerienda pag kami po ay nagpupunta sa mga bahay-bahay. Nag-ano po kami, kami din po yung nagdadala minsan ng mga snacks. Kasi pag nag-traditional business ka, di ba, kailangan mo talagang gumastos lagi. Ayan. And ang puhunan po niyan is only 18,000 pesos. Mahal po? Malaki ba? Malaki or maliit yung 18,000? Maliit lang po yan. Ang Maliit 18,000 sa business po, sobrang liit. Pero pag wala kang 18,000, malaki po. Naiintindihan ko. Okay lang po yan. Alright? Yan. Ano ba yung pwedeng mapala pag kumuha ka ng high-end package? Okay. Sa first 8 na marerefer mo, bibigyan ka ni company ng 17,200 pesos plus 10,000 worth of free products pag nagawa mong magkaroon agad ng dalawang refer in a month, in 30 days. Dalawa lang muna. In 30 days, pag nagawa mo yan, meron kang libreng 10,000 worth of products. Dapat, high-end din po yung kanilang kukunin na package, which is the 18,000 pesos. And then next, gagawin nila yung cycle ni MCore, which is refer, and repeat. Pag ginawa po yan ng mga na-refer ninyo, bibigyan kayo ng reward ni MCore na 80,000 pesos. And then, syempre, gagawin din nila yung cycle ni MCore. Gusto nilang kumita, di ba? Sayang naman. Mas malaki pa yung extra income mo kaysa sa sweldo mo. Bakit hindi mo gagawin? Hindi mo naman siya gagawin ng 24 hours. May magtuturo sa'yo, may mag-guide sa'yo. Hindi naman ikaw nag-explain. Okay, pag ginawa nila yon yung cycle, yan, bibigyan ka ni MCore ng reward na 640,000 pesos. And syempre, papunta pa lang tayo sa exciting part. Bakit? Kasi ang kasunod po niyan is 5 million. Wow. Anong gagawin mo sa 5 million? Arisa, babalatuhan mo ba ako? Ilibre ko po kayo ng magkape po tayo sa Singapore. Yun. Magkakape kami sa Singapore. So, 5 million pesos. Magkano nga kanina yung tinatawag natin na goal, yung simpleng buhay? 31 million. Para 31 million. Tingin mo, by doing MCore system, MCore cycle, makukuha mo ba yung goal mo? Yes po. Oo, kasi ang kasunod po nito is 40 million pesos. Wow. Gusto kong tanungin si Miss Angie. Miss Angie, halimbawa, after 2 years, kumita ka ng 5 million with MCore. Magiging masaya ka ba? Miss Angie? 5 years, no? 18,000 mo, naging 5 million. Why not? Kahit pa sabihing 10 years. Ako nga yung business ko, ang puhunan ko milyon. Wala akong kinita. Napakaswerte ko na kung nagnenet ako ng 10K a month. Dito, yung 18K mo, ang laki at ang layo ng pwedeng marating. Ayan, iiwanan ko lang po kayo ng ilang salita. Never let your fear decide your future. Huwag nyo nga hayaan na yung takot ninyo, mangunguna lagi. Yan po kasi minsan yung nagiging hadlang, bakit hindi natin nakukuha yung mga tamang desisyon. Yan, your choice, not your circumstances that is going to determine your success. Kung ano po yung desisyon natin, yan po yung magiging susi para magtagumpay tayo. Hindi yung circumstances natin na sasabihin niya, ay kasi mahirap lang ako, ay kasi wala akong oras, busy ako, ay kasi broken family ako, ay kasi mahirap lang kami.
Yun po ang tinatawag na excuses, hindi na po circumstances yun. Yung pagdidesisyon po ninyo, dapat lagi pong ginagawa nyo kung saan po kayo mas magbe-benefit. Tsaka kung saan po kayo mas magkakaroon ng growth na tinatawag. Ayan, lahat po ng wala, meron ako ng bata. And I never let yung past ko na i-hunt ako para hindi ko makuha yung mga goals ko sa buhay. Ayan, dati po yung bahay namin, ganyan lang. Ayan, sa mga, most po kasi dito hindi ako kilala pero yung mga kakilala po ako talaga, alam po nila na ito po talaga yung buhay ko. Life is tough, so get tougher. Lahat po tayo meron pinagdadaanan, wala pong taong hindi. Mayaman man or mahirap, meron po yung mga struggles, challenges. Kaya dapat maging matibay ka lang. Kagaya na sinabi ko kanina, kung problema mo pera, ang sagot dyan, pera lang din. In order for us to make money, in order for us na, para magkaroon po ng pera, tama. For us to make money, dapat po, yung pera din po yung ating gagamitin, isi-circulate po. Yan. Work so hard that expensive becomes pocket money. Magtrabaho kang mabuti para lahat ng mga namamahalan ka, sooner or later, mura na lang sa'yo. Which is na-experience namin. Dati, naiinis ako dun sa mga kaibigan kong pa-Starbucks pa. Feeling ko pasosyal, ang arte-arte. Starbucks pa, ang mahal-mahal. Pwede namang 3-in-1. Diba? Dagdagan lang ng creamer. Ganun din yung parehas lang yung lasa. Kaysa gagastos ka ng 100 plus. Yung kape lang yan eh. Yun yung mga naisip ko. Pero pag may pera ka pala, lahat pala yan sa'yo mura na lang. Masarap pa lang Starbucks. Yan. Kung dati pa wala kaming bahay, ngayon po marami na kaming mga properties. Hindi ko na po siya papakitang isa-isa sa inyo. Ayan. Sabi nga po ng aming presidente, ang buhay ng tao pwedeng magbago. Ayan. Nagustuhan po ba nila yung presentation? Tapos na po ako actually. Yes po. Can I see, okay, kung nagustuhan.